this government is self-destructing because of what you see, what you are seeing in the daily news, in the daily feed, in the SOCMED. The government is self-destructing. So, ano, kaya nga, matter of time yan eh. Kumbaga sa, ano nga, ito yan, no? Ito yung puno. May puno. Daming branches, di ba? Yung government, daming branches. Ayun yung puno. May tumitipak na woodpecker. Eh, habang tumatagal yun, tipak siya ng tipak, magkakaroon ng crack talaga, maglalamat yung trunk niya habang matibay yun. Pero time will come na bibigay yun. Isang malakas na hangin. Yun ang nakakatakot doon, isang malakas na hangin. Yung puwersa ng taong bayan, nagalit na galit kasi hindi ninyo inaddress. Yun yung ano, kaya nga, suggestion ko sa inyo, sa government, you address the problem. You do not send your yung mga naglalaway ninyo ng mga vlogger, mga utusan ninyo para manira. No. Because all the more na tumitiba yung sentiment namin na nakikita namin, you are a government na nagko-corrupt ng mga tao, corrupting agencies. Imagine yung ginawa ng NTC tsaka ng do sa SMNI. MTRCB. Ano yung ginawa nila? Biglang suspension kagad, wala man lang due process. Anong ginawa nila sa... Kaya nga, grabe eh. Kaya when you start corrupting people, there's something wrong with you. You are not a government of the people, by the people, and for the people. And that's wala. Kaya nga ang tao, pwede kayo ilagay dyan, pinadapo lang kayo ng kalabaw eh. Mga langaw. Tapos ngayon, mas mataas pa kayo sa mga sa kalabaw. Gusto nyo pang lagi kayo na sa ibabaw. Kaya, the people will come and take away that power. And I am afraid for you. Because you do not understand yung yung mga nangyayari. Okay, doon ako natigil kay Ryan Crineo, no? Matapang siya, Sambales. Ikaw number 15,242. 15,242. Huwag nyo nang tanongin sa akin kung pang ilang kayo. Merap i-keep track, hahanapin ko sa maubos yung time kakahanap. Ito lang nag-special request si si Ryan Crimeo, taga-Iba, Sambales. He is number 15,242. Kasi from the change.org nagsimula ako ng 00, 15,000 yun ang ko. So 15,001 go on. So yung mukhang mabagal naman yung Tsaka wala mag-donate Do not donate. Yan ginagawa pang issue sa akin yon. Na mag-ingay ka para kumita ka. Magputragis ng mga taon to, no? Stupido eh. Okay, lumalaban kay Tambaloslos, yun ang sabi niya. At Lisa Smugs. Uy, ano yun? Lumipad na tapos ilabas ng Kongreso ang liquidation kung saan ginagastos ang tax ng Pilipino. Ultimo centimo. Imagine, a simple person, 40 years old from Iba, Sambales, sabihin niya yan. He's aware of what's happening, no? He's aware. That's why, maraming salamat sa mga nagpapadala ng kanilang mga pangalan at saka mga edad nila. Small, slowly, pero okay lang. It shows that many Filipinos are concerned about what's happening in the country. Lalo na yung mga OFW, no? Laser and Janil Colot, both 52 from California, USA. Shout out lang. Laser, tama ba yung pronunciation ko? Laser and Janil Colot, mag-asawa, 52, California, USA, expressing support and yung withdrawal of support kay BBM. Admin, simple lang eh. Show good governance. Address the concerns of the people. Tell the people na you are not into drugs. Ang problema mo, pagka sinabi mo yan, tapos biglang lumitaw yung kung may video man, patay na. No, di ba? Kaya nga, yun yung problem eh. Postage, no? Postage. Di natin alam. Kaya manonood na lang ako, hintayin ko na lang yon. Kung totoo o hindi. Pero sabi ko sa inyo, position ko is whether totoo yon, video o hindi. The mere fact na merong
question mark. Presidente ng Pilipinas na nag-take ng drugs. Masama yon. Hindi pwede sa pamilya na iiwanan mo na ganun ang ano. Magiging narco state tayo. AAP, PNP, alam din yan. Aware sila. Huwag niyong bubuyuhin. Kasi may pamilya rin naman sila, no? Kaya alam, we are all aware. That's why nagmamasid lang ang mga tao. Ang mahalaga is you understand the two basic questions. When you are faced with the dilemma, whether to do the honorable thing or not. Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? Okay? Wala, I'm not asking you guys to mga retired. Maraming salamat sa mga retired, no? Upper class, classmate, underclass, non-mayor, mga officers, marami, at saka mga enlisted men. Nag-specify buong grupo nila in a specific chapter, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Happy ako kasi nakikita nyo yung issue. Ang issue hindi si Captain Enrique. Ang issue is yung maling pamamalakad ng gobyerno, yung abuso talaga. Dinadagdagan abuso. Hindi na-address yung taong bayan. So, no one will engage in armed rebellion o armed overthrow of government. Wala sa vocabulary natin yan because we do not want na ang Pilipinas mauwi sa civil war. Ayaw natin ng ganon, mauwi tayo sa civil war. Ang gusto lang natin ay magkaroon tayo ng peaceful na proseso, sinasabi natin yung ating saloobin at mapakita natin na dumadami tayo, na gising at nagmamasid. Tinitignan natin, mali kayo. Question sir, paano kung ayaw makinig? Ay, imposibleng hindi sila makinig kasi by the time na dumating yan sa irrecoverable na nosedive, irrecoverable, kahit mo hilahin mo yung control ng aeroplano, yung force of gravity, eto yung lupa, yung force of gravity, kahit anong recover mo, the gravity physics will take over. F is equals to ma. Yung force is equal to mass times acceleration. Gumaganyan ka, nose-dive ka, dinadagdagan nyo pa, nose-dive. Kahit anong recover gawin mo, dadating yung punto na kahit anong hila mo sa control, dire-diretso ka, bagsak. And I'm warning the government, ganun ang mangyayari sa inyo. I'm analyzing na ganun ang mangyayari. Kaya nga, I'm trying to save you Sayang kasi yung boto namin. Yung manifesto is an avenue para ituwid namin yung pagkakamali namin lahat. Ngayon, yung iba na bumoto sa inyo, tingin, kayo pa rin dapat. Then fine. Fine. Kung kayo ng manifesto, huwag kayong mantira ng tao, huwag kayong manakot. This is a free country. This is a democratic country. Gawa kayo manifesto of support kay BBM. Ganun kasimple. Then you support everything na nangyayari ngayon. Kung ganun. Kaya nga makikita mo kung nakakasuka kasi you find people na wala na sa katuwiran. Anong klaseng mga Pilipino to? Okay lang sa kanila yung tsa-tsa. Ano? Okay lang sa kanila yung tsa-tsa. Okay lang sa kanila yung ginagawa ng Kongreso at Senado sa accounting ng pera. Certification. Tama ba yun? Okay lang sa kanila na yung mga social media account isuspende o tanggalin, iban, tapos nun, tirahin ka ng tirahin yung mga nagsasalita ng puna sa gobyerno, tinitira nila. Parang style martial law. Kakasuhan pa. Yung kagaya nangyari kay Macanas. Yan ang Macanas. Pero lawyer na bahala ron. Ang punto rito, hindi na-address pa rin yung problema ng bansa natin, yung issues, concern, di ba? Kaya nga kahit gawin nyo araw-araw yan, manira kayo na manira, manakot kayo na manakot, lalo kayong magno-nosedive na ganun, sorry sa inyo, sorry, bye-bye, ganun ang mangyayari sa inyo. Kami, panonood lang kami. Ako, basta sa akin, pumirma ako ng manifesto. Sinabi ko doon yung sa loobin ko doon, at sinabi ko sa inyo na, kung kayo sa tingin nyo, yun din nararamdaman ninyo, edi pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag nyo, walang pilitan to. Ganun lang yun. Because this is a free country. This is a country na pinaglaban namin
kaming mga nag-serve sa government, no matter how long o how short. Pero yung mga gago dyan na nagsasabi na kapitan lang yan, magsasabi kayo ng ganun, kapitan lang yan. Eh, kayo nga, hindi nga nakatapos sa PMA eh. Oy, baka 1 linggo lang kayo sa akin eh. O kunyari, nag-ranger kayo, nag-scout ranger kayo, baka 1 linggo lang kayo, miyak kayo, naihi kayo sa pantalon eh. Ang lakas-lakas ng loob ninyo magsalita, pero wala kayo sa hulog. Ang suggestion ko nga, panoorin nyo na muna yung yung biography ko. Panoorin nyo na muna bago kayo magsalita. No. Kasi anong klase kayo mga Pilipino, hindi nyo naintindihan yung sitwasyon. Ang sa inyo, pera, no? Pera muna, tanggap ako yung pera para makantas. Babalik ta rin ninyo, sasabihin, ako yung tumatanggap ng pera. Mga ulul. Okay. So, ano pa? Iba-iba yung pumirma. Dahil retired AFP, police, meron pang retired fireman, meron nga retired na pinaawa ako doon, si Joel ba yun? Joel, ano lang hang on lang he's 67 years old and a security guard. After rendering service sa armed forces, yung kompleto na service na retire siya, ngayon kahit may pension siya, nagse-security guard. Ewan ko kung anong pero imagine tapos tuwan-tuwa siya na nakausap niya ako. Meron sa inyo mga tuwan-tuwa na makausap lang ako, and I'm so happy na you are giving me such an honor na yung support ba. Maraming salamat sa inyo. Teacher, trader, call center, driver, housekeeper, no job, teacher, retired. Sinabi ko na yung teacher, nagdoble. Government employee, retired, active, may active banker, seafarer, OFW, dami, pilot, security guard. Yon, maraming from all walks of life na sabi ni Isagani, hindi ko na sabihin yung pedido, taga Agoo, La Union, close unquote, Ilocano sir ako, taga Agoo, La Union, pero nabudol ako. Marami tayong nabudol, marami tayong nabudol talaga tayo wala tayong magagawa. That's why ewan ko sa inyo, ako, I feel responsible for being 1/31,600,000. No, my family, we feel responsible for putting somebody na nahanap mo, nasaan siya, ba't wala siyang salita, bakit matapos mong pakinabangan si BP Sara, ngayon, hinahayaan mo lang sa ere. Lagi ko nga sinasabi yan, what kind of a person yung pinalibing yung tatay mo. Ang daming presidente, 5 presidente yung dumaan, hindi pinalibing yung tatay mo, tapos nun, bigla mong pababayaan, parang tahimik ka pa na nandyan na yung ICC, iniimbita. Tapos nagganyan-ganyan ka, na dati sabi mo kaya ka binoto ng tao, sabi mo kasi turista lang sila eh. Kasi gusto ng tao, protektahan mo si Digong. Biglang ayan na. Tapos uniteam, pero parang nasana yung uniteam, nagiging uniteam na pinwera ang mga Duterte. So parang teka muna, in-small ninyo kasi yung 32 million ni BP Sara. Yun yung problema nyo eh. Ngayon hindi nyo maibalik yun, hindi nyo kaya nagagalit yung tao sa inyo. Ganun kasimple yung mathematics, 31.6 million, 32.2 million. How sure are you yung 31 million voted independently at mayroon pang question tungkol sa Smartmatic? So may 20 million na question mark. Bala si si Glenn Chong mag-ingay tungkol doon. So you see, ang daming issue hindi nyo ina-address. At may mga Ilocano na nagsasabi na ngayon, yung iba Ilocano, kung talagang diehard kayo BBM, I understand you. Walang problema. You stand by him.
Pero huwag kayo magrereklamo pagka naging narco state tayo. Huwag kayo magrereklamo pagka ninanakawan tayo ng mga tauhan, ng gobyerno, nakurap yung gobyerno. Huwag kayo iyak-iyak. Because they're trying to divide us The Filipino people, they're trying to divide us. The power rests in the Filipino people. Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Ito lang yung constitution natin. Ito lang. Yung government natin nandito pa sa ilalim nun. They have to follow the constitution which is ratified by the Filipino people. And right now, they admit, Filipino people, they admit, mga kababayan, that the constitution is superior sa kanila. That's why they have to change it, and that the Filipino people is superior sa constitution because kinakailangan nila ng pirma para ma-amend yung constitution. Paano ngayon na yan? Tapos questionin ninyo yung taong bayan na nagsasalita na maraming hinanaing. Mali ang utak ninyo. Kaya nga kinakailangan nila ng pirma 12% lang ng total voting population and 3% ng bawat distrito. Yun yung requirement. Bayaran nila. Binabayaran nila. Kasi they recognize, kinakailangan pumirma yung mga tao, part of that electorate, para mapalitan yung amendahan yung constitution. Di ba? Kaya nga kinakailangan sumang-ayon ang taong bayan na emerge yung boto ng Senado at Kongreso para yung Senado mare-railroad. 24 na national ang interest, 24 katao na miyembro na mawawala na saysay kasi 316 ito na kakainin, lalamunin yung boto nila. Yun yung gusto nila mangyari. At pumayag kayo taong bayan sa ganon na sistema, kahit ano pwede na nilang palitan, wala na magawa yung Senado natin. Sige, nasa inyo yun. Gusto nyo pabayaan ng Pilipinas sa mga damuhong na yan, sige, bahala kayo. Kaya nga, sooner or later, each one of us will have to face the problem. Each one of us. Kami, na mga nakapirma, all 15,000, na una-una lang naman yan, ay malinaw na sa amin. We have to do something peacefully. Hindi pwede yung armed aggression, hindi pwede magpapatayan lang tayo at mauuwi, lalo sa kumunoy ang Pilipinas. Septic tank tayo ng umidoro. Yun ang mangyayari sa atin. Ayaw natin ng ganon. Gusto natin peaceful na sabihin natin, we demand good governance because eto kami. Gusto niya nga yung pirma namin Babayarin nyo pa nga iba naming tangang kasama Yung tangang Pilipino, bayaran ninyo, 100 lang ang tingin nyo. Iba, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Tapos nun para lang makuha nyo yung gusto nyo mapalitan, yung magkaroon ng amendment yung Constitution. So, taong bayan, malinaw we are above everyone. Above the Constitution, above government. Government, ito lang sila. Sumusunod sila sa Constitution na niratify ng taong bayan. Ano sa tingin nyo? Does it end dun sa People's Initiative? No. Kung lumusot man yan, lumusot yan sa COMELEC, lumusot yan sa Supreme Court. No, wala nagcha-challenge. Lumusot yan, pera-pera, pinairal. Kinakailangan pang i-ratify ng taong bayan. You see how powerful the people of the Philippines are? How powerful we are? People of the Philippines. Hindi nila kayang gawin yung gusto nilang gawin because nandun pa rin tayo to ratify the Constitution. Yung amendments to magkakaroon pa rin ng plebiscite. Excuse me, magbobotohan tayo. Ngayon, pagdating pa lang dito sa initial stages, may nagko-question na nga Amy Marcos, special mention, Amy Marcos sa Senado. Sorry, Amy. Sen Amy, sorry Sorry ate, hindi kita nasabi nung huling vlog. Pero ngayon, Senator Amy is questioning it already. Edsel Lagman.
si Marcoleta. O, di ba? Sino pa yung mga nagko-question? May nakalimutan na naman ako. So, meron pa isa sa congressman. Anyway, at yung ibang mga popular na figures, question na. So, tingin niya, lulusot ba yan? Malalaman natin kung bubruskuin nila o hindi. They are trying to get the signatures. Yung iba, may nagpapapirma, may nagsasabi sa akin, may nagte-text sa akin, nagpapapirma on the premise nga na may ibibigay na ayuda. On the premise na meron nagpapapirma ng mga non-government organization, mga foundation, pirma ka, bigay yung pangalan mo, etc. etc. Meron pang gumagamit ng manifesto. Magpapirma ka, ito, manifesto to, pirma kayo. Yung pala, yung ano na yon, yung People's Initiative na. So you see, deception, no? They're trying to deceive people. They're trying to corrupt people. What kind of government is that? So, taong bayan, nasa inyo yun. Gusto nyo Pilipinas na ganyan? Nasa inyo yun. Basta sa akin, nagsalita ako. I am stating my position. I am against it, no? Basta sinasabi ko sa inyo, pag ganyan yung gobyerno, self-destruct. The destabilization is coming from inside government, specifically Congress and Malacanang. Nandun yung galing yung destabilization. Yung inaction ng presidente, yung tahimik lang, ibig sabihin, ina-approve niya yung nangyayari. So, yun yung kwento.